Naranasan mo na ba na maramdaman mong parang wala kang kakampi sa mundong ito? Naranasan mo na ba na parang wala ng pag-asa ang buhay mo at patapon na lang lahat ng ginagawa mo? Atin pong tunghayan ang kwento natin sa araw na 'to na mala Batang Quiapo, mala action movie, parang gano'n ata ang feel natin. Kasi nung in-scan ko ang storyang ito, yun po ang naramdaman ko. Sana po ay magustuhan ninyo ang ating itatampok na kwento sa araw na 'to na pinadala sa atin ni Renzo. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nabubuhay na para bang patapon lamang. Nabubuhay na para bang naglalakad na mga bangkay. Walang direksyon, walang ambisyon, at hindi alam kung saan dadalhin sa kinabukasan. Yan po kasi ang naging kwento ng buhay ko. Dear Mama Mia, isang magandang araw para sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Actually, Mama Mia, nung marinig ko po ang inyong programa, ay naisipan ko na dati pa na i-share itong kwento ng buhay ko. Kaso, hindi lang talaga ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob noon. Ngayon, inisip ko na wala naman sigurong mawawala kung isi-share ko ito. Wala na rin akong pakialam kung meron mang makakakilala sa akin dito dahil sa totoo lang, Mama Mia, mas nakakahiya naman talaga ang aking nakaraan kesa sa aking kasalukuyan. Nais ko rin po, Mama Mia, na magkaroon ng inspirasyon ang mga katulad kong nakikinig sa inyo ngayon. Ang mga dating ako. Kung hindi man ang mga dating ako ang nakikinig sa inyo, siguro yung mga kapamilya na lang nila o di kaya naman ay mga kaibigan. Mama Mia, ako po si Renzo. Pero sa kanto namin, kilala po ako bilang Dos. Bakit Dos? Dahil ako ang pangalawa sa magkakapatid. At sa gang namin, ako ang ako ang pangalawa sa pinakadelikado. Yung una, wala na, patay na, hindi na humihinga at wala nang nasisilayan sa mundong ibabaw. Bata pa lamang ako, Mama Mia, alam ko na kaagad kung anong klasing buhay ang meron ako. Hindi ko kailangang umiyak para makuha ang mga gusto ko. Dahil kahit na umiyak ako o maglulupasay ako sa daan o sa sahig, ay wala namang nagbibigay. Tatay ko, lasenggo, basagulero, sugarol. Nanay ko naman, inang tendera. Laging puyat, kaya lagi ring galit. Sa bawat pagkakataon na humihingi ako sa kanya ng kahit na ano, pasinghal lagi ang sagot niya sa akin. Ano ba, Renzo? Wala ka bang alam? Hindi mo ba nakikita ang kahirapan natin? Hindi mo ba nakikitang pagod na ako, ha? Lumaki po ako sa isang squatter area na kilala po sa ating bansa bilang napakaraming krimen ang nagaganap dito. Kilala din ang lugar na ito na kapag doon ka nagtago, kapag ikaw ay isang kriminal ay hindi ka na mahahanap ng kapulisan. Dahil mismong mga tao doon ay pagtatakpan ka. At doon nga ako, Mama Mia, natutong magbilang ng tansan bago ako matutong magbilang ng letra. Mas magaling po akong magbilang ng tansan kesa sa bumasa ng mga letra. Doon, Mama Mia, ang uniforme po ay sando. Araw-araw. Minsan nga, wala pang suot ang mga tambay sa daan. At ang leksyon ay kung papaanong tumakbo sa barangay tanod. Yun ang lagi pong iniisip sa amin. Yun na po ata ang pinakamataas na pangarap ng mga katulad ko. Ang maging isang barangay tanod o di kaya naman yung hinahabol ng mga barangay tanod.
Grade 3 ako, Mama Mia, nung una po akong nakatikim ng sampal mula sa isang unipormadong pulis. Kasalanan ko ba? Hindi ko alam. Pero sa palagay ko naman ay hindi, Mama Mia. Nakita lang nila ako noong nakatambay sa gilid ng jeep habang may nangyayari noong snatching. Hindi na kasi bago sa lugar namin ang ganon. Snatching, tapos kung ano-ano pa na mga krimen. Ako, Mama Mia, wala po akong kinalaman doon. Aminado akong tambay na ako bilang bata pero wala naman akong ginagawang masama doon. Kaya lang dahil sa isa ako sa mga nakitang nandoon ay dinampot nila ako. Isinama nila ako, binitbit, sinigawan, kinuhanan ng pangalan. Mama Mia, nung paulit-ulit ko pong sinasabing wala naman akong kinalaman dyan, Chip. Hindi ko naman po kasalanan at hindi ko po kilala yung magnanakaw. Tumahimik ka! Ganyan talaga ang mga palusot ng mga katulad nyo. Mama Mia, dun ko po unang naramdaman. Walang magiging kakampi ang isang katulad ko. Walang mangangahas na ipagtanggol ako dahil makita pa lamang ang mukha ko sa daan, ang akala nila ay hindi na po ako gagawa ng kahit anumang tama. Siguro, Mama Mia, dahil nga rin sa pagpapalaki sa akin na ganon at dahil din sa nakikita ko sa lipunan natin na ganon, ay inisip ko na lang din na ganito talaga siguro ang buhay. Wala akong ibang maaasahan. At kung nagsasabi man ako ng totoo, ay wala din namang maniniwala. Sa mata ng lahat, ako ay isang masamang bata. Bakit hindi ko na lang totohanin ang kanilang mga binibintang sa akin, di ba? Sa edad na 14, Mama Mia, ay miyembro na ako ng isang gang na kung tawagin namin ay 13 Judas. Isang gang na may simpleng batas. Walang iwanan, walang iyakan. Baril muna bago dasal. Diba? Kung tutuusin sa mga kabataang nasa kanilang mga tahanan at inaalagaan ng kanilang mga magulang, ay nakakatakot ang tawag sa gang na yon. Diyan ko po nakilala sa gang na binuo namin si Boy Calvo, si Limuel at si Onak. Mga tropa kong handang magbuwis ng buhay basta't sama-sama sa lahat ng gagawin. Sama-sama sa ginhawa, sama-sama sa hirap at sama-sama sa mga kalokohan. Ang unang misyon ko bilang isang miyembro ng gang na yon ay sugurin ng kabilang gang sa may Divisoria. Dalawa kami noon ni Limuel na inutusan, Mama Mia. Alam nyo ba ang bitbit ko noon? Butterfly knife lamang. Pero ang pakiramdam ko noon ay para po akong si Rambo. Bitbit ko ang mga naglalakihang armas at handa akong sumabak sa anumang gyera. Pakiramdam ko noon ay isa akong sundalong nagtatanggol ng ating bansa. Nung una kong saksakin ang aking kalaban, isang lalaking halos kasing edad ko rin, ay aaminin ko pong may takot akong nadarama. Nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Siguro kung titignan mo ang kanyang sugat mula sa ilalim, baka zigzag yun na maliliit sa sobrang panginginig ng kamay ko. Takot ako pero alam kong kailangan ko tong ituloy. Dahil kung hindi, ako ang sasaksakin nila. Kung makatakas man ako doon, ako ang isasaksak ng aming leader sa gang. Kaya naman tinapangan ko talaga ang loob ko, Mama Mia. Kahit na takot ako, sige lang, gora lang. At mula nga nung natuto akong manaksak at mula nung nawala na ang takot sa dibdib ko habang meron akong sinasaktang ibang tao, Mama Mia, unti-unti din pong nawawala ang pagiging tao ko. Unti-unti kong natutunan kung paano ba maging hayop. Yun bang hayop na nakikipaglaban sa araw-araw para lang sa kanyang pwesto dito sa mundo?
Yun bang hayop na handang makipagpatayan para lamang siya ang buhay? Dahil sa kalye, Mama Mia, sa aming kinalakihan, kapag tao ka, inapak-apakan ka. Kung hindi man ngayon, darating ang panahon na aapak-apakan ka ng kapwa mo. Hindi lamang ng mga taong matataas ang tingin sa kanilang sarili, kundi maging sa mga taong miyembro ng sarili niyong gang o sa kabilang grupo. Lumipas ang panahon. Tumagal ang mga taon. 17 anyos na ako noon, Mama Mia. At dahil nga sanay na ako sa daan, ay kitang-kita mo na talaga sa itsura ko ang pagiging basagulero at brusko. May mga tattoo na ako sa leeg at sa braso ko, pati na rin sa paa ko. Ang mga tatong yun, syempre simbolo ng aming grupo. 13 Judas. Sa kaliwang dibdib ko naman ay nakalagay ang aking tattoo na sumpa ng gabi. Sa kanan ko naman ay nakalagay ang itsura ng isang demonyo. Mama Mia, 17 anyos ako nung nakilala ko po at dumating sa buhay ko ang isang taong itago natin sa pangalang Big Boy Lito. Isang kilalang drug boss sa aming lugar. Lumapit siya sa aming grupo at inalok kami ng pera kapalit ng pagtatrabaho sa kanya. Sabi niya sa akin, "Pambihira tong batang to, palaban, tahimik at walang arte." Gusto ko siya. Gusto ko siyang mapabilang sa grupo ng aking mga manggagawa. Mama Mia, natuwa ako noon. Pakiramdam ko kasi ay unang beses na nagkaroon ng taong merong may gusto sa akin. Pakiramdam ko ay unang beses na may taong natutuwa sa kalidad ng pamumuhay na meron ako. Akala ko noon ay puro panghuhusga lang ang matatanggap ko sa aking kapwa. Pero may isang tao palang katulad ni Big Boy Lito na hahangaan ang aking mga kakayahan. Pakiramdam ko noon ay para akong inampon ng isang napakalaking sistema. Hindi ako kailangan ng pamilya ko. Sa pamilya ko, Mama Mia, kahit nandun ako sa bahay namin ay para po akong isang hangin. Walang nakakapansin. Napapansin lang nila ako kapag meron akong sinalihan na mga basag ulo sa daan. Napapansin lang nila ako kapag may pumupuntang barangay tanod o di kaya naman ay barangay kagawad o chairman sa aming bahay at isusuplong ako sa aking nanay na gumawa na naman ako ng kabulastugan. "Yang anak mo, napasali na naman sa away kalye. Pwede ba, Minda? Turuan mo nga ng mabuting asal yang anak mo." "Ay naku, Kap, wala na akong pakialam sa batang yan. Kahit anong turo ko, hindi naman nakikinig. Hayaan mong sirain niya ang buhay niya. Wala na akong pakialam sa kanya." Alam niyo ba kung gaano po kasakit na marinig mula mismo sa bibig ng iyong ina na siya ay wala ng pakialam sa inyo? Kung hindi niyo pa po yun nararanasan, ay hindi niyo po ako maiintindihan. Hindi niyo po malalaman ang kirot na aking naramdaman sa tuwing naririnig ko ang mga salitang yon mula sa aking mga magulang, lalong-lalo na mula sa aking ina. Minsan, sinabihan pa niya ako na sana ay hindi na lang niya ako pinanganak. Sana pinalaglag na lang daw niya ako. At sana iniwanan at ipinaampon na lang daw niya ako sa iba kung magiging problema lang naman daw ako sa kanya. Lagi kong pinapakita sa kanya, Mama Mia, na baliwala sa akin ang mga pangungutya niyang iyon. Lagi kong pinaparamdam sa kanya na wala akong pakialam. Naayos lang sa akin kahit ano pa man ang kanyang sabihin. Pero ang totoo, hindi po ayos sa akin yon. Ang totoo, napakasakit sa dibdib ko na marinig ang mga bagay na yon mula sa aking ina. Mama Mia,
kahit kailan ay hindi ko po naramdaman ang halaga ko sa aking pamilya. Pero dito sa daan, dito sa grupo kong 13 Judas, at dito kay Big Boy Lito, dito ko po naramdaman na may halaga ako. Ipinagkatiwala niya sa akin ang isa niyang baril. Kalibre 38 Mamma Mia. Bagong linis. Napakamakintab ng baril na yon. Mabigat sa bulsa, pero mas mabigat sa konsensya. Alam ko noon, Mamma Mia, na hindi ako pwedeng humawak ng kahit na anong baril dahil hindi pa naman ako sakto sa gulang. Isa pa, wala din akong lisensya para humawak ng mga ganong bagay. Kaya lang, katulad ng patalim, kapag nahawakan mo ang isang baril, Mamma Mia, pakiramdam mo po ay hindi ka pwedeng kantiin kahit na sino man. Pakiramdam ko ang lakas-lakas ko. Pakiramdam ko na gagawa ko ang lahat ng gusto ko. Unang gabi na bitbit ko yun, Mamma Mia, hindi po ako halos makatulog. Hindi ko alam kung natatakot ba ako dahil kakaibang bagay na ang hawak ko, kakaibang sandata na ito. O dahil ba sa takot ako dahil alam ko, Mamma Mia, na meron pong mapapahamak sa baril na yon. Para akong may buhay ng tao sa loob ng backpack ko dahil dun ko po ito nilagay. Pero kinabukasan, Mamma Mia, kinabukasan sa utos na rin ni Big Boy Lito ay may pinaggamitan ako sa baril na yon. Binaril ko ang isang tumatakbong informer. Pinakita kasi ni Big Boy Lito sa akin ang itsura niya. Sabi niya, itong tao daw na to ang nagpapahamak sa mga negosyo niya. Sabi niya, itong tao daw na to ang pwedeng magpahamak hindi lamang sa kanya, kundi maging sa akin at sa buong grupo ko. Kaya kahit nagdalawang isip ako noon na gamitin ang baril na yon, Mamma Mia, tinutok at pinutok ko pa rin ang baril na yon sa taong iyon. Hindi ko man lang kilala ang pangalan niya. Ang kilala ko lamang ay ang kaniyang pagmumukha dahil ito lamang ang pinakita sa akin ni Big Boy Lito. Basta ang sabi ni Big Boy sa akin, putok lang. Kapag tumumba, tapos na. Bayad ka na. Pero mas mabuti kapag sinigurado mong hindi na talaga humihinga. Pagkatapos kong barilin ang taong yon ay agad akong nakipagkita kay Big Boy. Nung nalaman niya na tapos na ang pinapatrabaho niya, ay tuwang-tuwa siya sa akin. Tinapik-tapik pa niya ang balikat ko at paulit-ulit na sinasabing, "Very good, ganyan nga bata." Binigyan niya ako ng 50,000. Mamma Mia, dahil unang beses ko pong humawak ng ganun kalaking pera, para sa akin noon ay napaka-milyonaryo ko na. Para sa akin noon ay ang yaman-yaman ko na. Pwede ko nang bilhin ang buong mundo. Alam niyo ba kung anong una kong binili? Sneakers. Sapatos na hindi ko man lang matitigan dati sa mall dahil alam kong hindi ko kayang bilhin. Sapatos na dati-rati ay kapag nakikita ko sa mga patalastas ng telebisyon ay naiisip kong kailan kaya ako makakasuot noon. At dahil hindi naman umabot sa pera ko ang presyo ng sapatos na yon, ay nakabili din ako ng isang cellphone na may camera. Isang Android phone, Mamma Mia. At 2 dosenang alak para sa buong tropa. Napakasaya ng tropa noon dahil first time ko pong nang libre ng ganun kagalante. Grabe talaga kapag nagtrabaho kay Big Boy, ano? Napakalaki ng bayad, sabi ng aking mga kaibigan. Ano ba kayo? Wala lang yan. Sa susunod, mas marami pa dyan.
Kaya inom lang, akong bahala sa gabing to. Tuwang-tuwa kaming nagsisigawan, nagkakantahan sa kalsada kahit na alam naming marami ng tulog sa aming mga kapitbahay. Tuloy ang saya, Mama Mia. At mula noon, iniisip ko na magiging maayos na ang kitaan ko ng pera. Hindi ko na po problemahin ang kumakalam kong sikmura gaya dati. At hindi lamang ako ang makikinabang, kundi ang buong grupo ko. Pero ang kapalit nun, Mama Mia, sa bawat gabi habang nakahiga ako, habang mag-isa ako at walang kausap, walang barkada nakakwentuhan at kasigawan, ay may bahagi po sa pagkatao ko na hindi matahimik. Para bang bawat hilik ko ay may mga kalakip na mga bulong. Isang bulong, Mama Mia, ang laging umaalingaw-ngaw sa utak ko habang pinipilit ko pong ipikit ang mga mata ko tuwing gabi. Hanggang kailan ka tatagal sa trabahong to? Hanggang kailan mo to gagawin sa buhay mo, Renzo? Mama Mia, inisip ko noon, kalimutan ko dapat ang aking konsensya kung ayaw kong kumalam ulit ang aking sikmura. Ganon ang labanan sa aming lugar at sa aming kabuhayan, Mama Mia. Wala kang magagawa kundi ang pumasok at magpaalipin sa sistema. Dahil kung hindi, wala namang tutulong sa'yo para makakain ka sa araw-araw. Para mag-survive ka sa araw-araw, walang nandyan para mag-abot ng tulong at ng kanilang kamay. Kaya kailangan kong sikmurain ang lahat ng mga pinaggagawa ko. Kailangan kong patulugin sa araw-araw ang konsensya ko. Hanggang sa nagkaroon na ako ng babae. Itago natin siya sa pangalang April. Si April, Mama Mia, ay isang mestisang GRO na may mga mata na alam mong nasusugatan ang kaniyang puso. Noong una ko siyang makita, Mama Mia, ay nakita ko po ang labis na kalungkutan sa kaniyang mga mata. Ang mga matang yun ay para pong nangungusap sa akin. Para pong humihingi ng tulong. Kinuha ko siya na para bang alagang hayop ko sa loob ng bar na yon. Pinatira ko siya sa bahay na aking inuupahan. Pinakain at minahal ko siya sa paraang alam ko. Aaminin ko po, Mama Mia, wala akong alam sa kung ano ang tunay at tapat na pagmamahal. Wala akong alam kung papaano ba talaga mahalin ng tama ang isang babae. Lumaki ako sa isang pamilyang nagsisigawan. Lumaki ako sa isang amang lasenggo na kapag nalalasing ay nananakit ng babae at ng kaniyang mga anak. Kaya naman ang pagmamahal na alam ko ay mabangis, madamot at marahas. Mama Mia, ang alam kong pagmamahal ay yung nananakit ng kanyang mahal. Yung siya ang nasusunod. Yung siya ang batas. Wala kasi akong alam. Wala akong nakitang ni isang magandang ehemplo ng pagmamahalan sa lugar na kinalakihan ko. Kay April ko lang po narinig ang mga salitang, Renz, hindi ka pa ba napapagod? Mama Mia, kahit wala naman akong pinag-aralan, ay alam ko naman ang ibig sabihin niya sa tanong niya na yon. Hindi ba ako napapagod? Na maging mabangis? Hindi ba ako napapagod? Na maging mabangis sa kanya at sa paligid ko? Inulit ko ng inulit ang tanong na yon sa utak ko. Pero hindi ko siya sinagot, Mama Mia. Kasi maging ako, hindi ko alam kung pagod na nga ba talaga ako o matagal nang patay ang pagod sa puso ko. O matagal na akong parang isang zombie na gumagala lamang sa mundo pero wala nang nararamdaman na kahit na ano. Mama Mia, habang sinusulat ko po itong liham ko at ang kwento ko, ay hindi ko po alam kung proud ba ako
sa mga pinaggagawa ko. Kung proud ba ako sa mga naging karanasan ko sa buhay. Pero sigurado ako, Mama Mia. Sigurado ako na yun ang simula ng lahat. Sa mga nakikinig ngayon, lalo na sa mga kabataan, huwag po kayong magpapaniwala sa mga palabas sa telebisyon. Gaya na lamang ng palabas na Batang Quiapo na kapag buhay gangster ka ay cool kang tignan. Ang buhay ng isang gangster ay hindi po cool. Hindi ito kwento ng bida. Ito ay isang kwento ng isang batang itinapon at tinalikuran ng lipunan. Isang batang pinalaki ng karahasan at tinuruan ng baril kung papaano magmahal at lumaban. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ang magiging kinabukasan ko. Ang alam ko lamang sa mga pagkakataon na yon, ang pagpasok ko sa grupo ni Big Boy ay ang simula ng impyerno ng buhay ko. Sa kalye po, ang respeto ay hindi binibigay. Hindi inilalaan kahit kanino, kundi ito ay kinukuha. Sa pilitang kinukuha. At kapag may baril ka, kasama ng tapang at koneksyon, lahat ng pinto ay pwede mong buksan. Lahat ng pinto ay nagkukusang bumukas sa'yo, hindi dahil pinapapasok kanila ng kusa, kundi dahil sa takot nila. Mula nang maging alaga nga ako ni Big Boy Lito, ay mabilis ang naging galaw ng buhay ko. Isang utos, isang putok, isang bayad. Wala nang tanong-tanong, basta't may pera ka, may babaeng lalapit. At pag may pera ka, may alak, may droga, at may mga kabarkada. Pero gaya nga ng sabi ng iba, bawat kayamanan ay may kapalit. Nung una, ang buong akala ko ay puro saya lang ang buhay na ito. Basta ba matapang ka, masayang masaya ang araw-araw mo. Ang wallet ko ay laging makapal, hindi dahil sa samut-saring resibo, kundi dahil sa napakakapal na pera. Perang galing sa dugo at pawis ng iba. Ang suot ko laging branded. Para nga po akong isang kontrabida sa teleserye na kahit ang init-init dito sa Pilipinas ay lagi akong naka-jacket. Minsan maong, minsan leather pa talaga, Mama Mia. Ang cellphone ko, latest model. Bago halos buwan-buwan. Bumili rin ako ng motorsiklo. Malaking motorsiklo na kinaiinggitan ng lahat. Kulay pula. Pula na parang dugo. Kulay pula ang binili ko, Mama Mia, dahil para sa akin, simbolo ito ng perang meron ako. Dahil ang perang meron ako ay galing sa dugo ng mga taong hindi ko binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ng mga taong hindi ko binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag sa akin ng kanilang mga ginawang pagkakamali at tama sa buhay. Mama Mia, pinatato ko rin sa kaliwa kong tagiliran ang pera o baril. Piliin mo. Bawat gabi, iba-ibang club ang pinupuntahan ng aming grupo. Sa table, punong-puno po iyon ng alak. Puro babaeng naka-miniskirt at puro babaeng ang kakapal ng mga pintura sa mukha at labi. At puro kwento ng kalaswaan at kalokohan. Tumatawa kami na para bang wala ng bukas habang may mga baril sa kabilang kanto. Tumatawa kami na para bang mga demonyo na nagkakasiyahan. Walang puso, walang damdamin. Basta't lumalakas ang pangalan namin, yun ang mahalaga. Habang pumupunta sa kung saang dako ang aming mga pangalan at pilit itong kinatatakutan ng lahat, yun ang importante sa amin. Yun
at wala ng iba pa, Mama Mia. Hindi ko alam nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nung mga panahon na yon, Mama Mia, pakiramdam ko po, nasa alapaap ako lagi. Walang puso, walang damdamin. Pero ang lakas, hindi lang sa baril nakukuha, kundi sa tinatawag nilang gamot ng mga walang takot. At yun ang pinagbabawal na gamot, Mama Mia. Unang hit-hit ko nito, ramdam ko kaagad ang kakaibang init sa ulo ko. Parang may ilaw na sumabog sa utak ko, Mama Mia. Hindi lang ilaw, kundi iba't ibang kulay ng ilaw iyon. Sabi ng tropa ko, yan ang tunay na gasolina, dos. Yan ang tunay na tapang. At dahil gusto ko ngang maging matapang sa harap ng lahat, ay syempre, Mama Mia, kinuha ko yon. Ninamnam ko ang bagay na yon. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong hindi natulog ng 3 oras. Hindi ko na mabilang kung ilang beses po akong hindi natulog ng 3 araw. Oo, Mama Mia, kapag po gumagamit ako ng gamot na yon, hindi po ako nakakaramdam ng pagod. Parang ang liksi-liksi ng katawan ko. Parang ang gaan-gaan sa pakiramdam at kahit pa ang antok ay hindi dumadalaw sa akin ng 3 araw. Hindi ko na rin alam kung ilang beses akong bumaril na para bang laro lang ang lahat ng ito. Wala na akong takot, wala na rin akong puso. At dito ko nga nakilala si April, Mama Mia, yung GRO na sinasabi ko kanina. Hindi siya kagandahan sa paningin ng iba. Pero para sa akin, sa tuwing pinagmamasdan ko ang kaniyang mga mata ay para bang kung may anong sakit na naroon. Yung parang pareho kaming sira na sa loob. Pareho kaming ang tapang-tapang tignan sa labas. Pero ang kalooban ay parang inaanay at inuuod na. Pinatira ko siya noon sa inuupahan kong kondo. Oo, kondo na ang inyong dos. Siyempre, malaki na ang kitaan ko. Afford ko na. Pinakain ko siya, pinaliguan, at minahal ko siya. Sa paraang marahas, makasarili at mapanakit. Sa tuwing nagagalit ako, Mama Mia, siya po ang napagbubuntungan ko. Sa tuwing nagagalit ako, siya ang nabubugbog ko. Pero kahit na gano'n ang pinaranas ko sa kanya, gaya ng aking ina na pinaparanas noon ng aking ama ng ganung uri ng pagmamahal, ay hindi rin siya umalis. Hindi ko alam kung tanga ba siya gaya ng ina ko o sadyang sira din ang kanyang ulo gaya ko. Isang araw, Mama Mia, habang high ako noon sa gamot na aking sininghot, ay sinigawan ko siya. Wala kang kwenta. Kung hindi dahil sa akin, sa kalsada ka pa rin. Kung hindi dahil sa akin, binibilad mo pa rin yung katawan mo sa iba't ibang lalaki. Umiyak siya, tumalikod, pero hindi siya lumaban. Hindi siya sumagot sa mga sinabi ko. Hindi siya sumagot sa mga pangungutya ko sa kanyang pagkatao. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kirot, Mama Mia. Yung klase ng kirot na hindi dulot ng suntok o tama ng bala o di kaya'y tama ng punyal. Nakaramdam ako noon ng konsensya. Pero syempre bilang malakas, matikas at matapang tayo, hindi natin pwedeng ipakita yun sa kanya. Nagtapang-tapangan pa rin ako, Mama Mia. Parang pinaparamdam ko sa kanya na wala akong nararamdaman. Ilang buwan nang lumipas. Isang gabi, umuwi ako galing sa trabaho. May dugo ang t-shirt ko. Alam niyo naman kung anong trabaho ko, pinaliwanag ko na kanina. Pero kahit may dugo ang t-shirt ko,
May limpak-limpak na pera naman ang bulsa ko. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko po si April. May hawak-hawak siya. Alam ko kung ano yon. Kahit hindi naman ako nakapag-aral, alam ko kung ano yon. Pregnancy test kit, Mama Mia. May 2 pulang guhit iyon. Isa lang ang ibig sabihin. Buntis siya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot dahil nagdadalang tao na si April. Ang sabi ko noon sa sarili ko, papatayin ako ni Big Boy kapag nalaman to. Baka pag-isipan niyang pinapalambot na ako ng buhay. Isa lang kasi ang batas kay Big Boy, Mama Mia. Huwag maging mahina, huwag maging malambot. Panatilihin ang tapang, panatilihin ang tigas. Kung kaya pa, mas tigasan pa at mas tapangan pa. Mama Mia, dahil sa pagbubuntis ni April, akala niyo siguro ay titigil na ako. Akala niyo siguro ay manghihina na ako, magbabagong buhay na. Pero sa halip na tumigil, lalo pa po akong naging hayok. Mas marami akong assignment na tinatanggap noon. Mas lumalalim ang pagkalugmok ko sa pinagbabawal na gamot. Dati kasi, Mama Mia, kapag may tinitira ako na trabaho, ay tumitira din ako ng gamot na yon dahil pakiramdam ko ay nawawala ang konsensya ko. Sumasaya ang loob ko. Nakakalimutan kong may buhay akong kinitil. Kaya naman habang dumadami ang binabaril ko, habang dumadami ang binabaon ko sa ilalim ng lupa, ay lumalalim din ang pagkalugmok ko sa ipinagbabawal na gamot. At hindi ko namamalayan na mas lalo palang lumayo ang loob ko kay April. Isang gabi, habang nasa eskinita kami ni Limuel, may dumaan na isang motorsiklo. Nakasakay sa motorsiklong iyon ang 2 lalaking naka-helmet. Madilim ang kulay ng helmet nila, kaya hindi mo makikilala kung sino sila. Bang! Bang! 2 putok. Tumama ang bala kay Limuel. Kaibigan ko mula nung 14 anyos pa ako si Limuel, Mama Mia. Si Limuel kasi nung mga panahon na yon ay wala siyang suot na kahit na anong bulletproof. Natumba siya. Agad na nawalan ng hininga. Agad na namayapa tulad ng ginagawa ko sa mga pinag-uutos sa akin ni Big Boy. Gusto kong sumigaw noon kasi mabilis na tumakbo yung motorsiklo at hindi ko na mahabol ang mga gumawa noon kay Limuel. Gusto kong magwala. Si Limuel kasi ang isa sa mga taong itinuring ko pong parang kapatid. Siya ang kapatid ko sa kalsada. Kapatid ko siya sa grupo namin. Wala na akong magagawa noon. Tahimik na lang akong nakatingin habang tinututulan noon ang pagkawala ni Limuel. Habang tinitignan kong tinutuluan ng ulan ang bangkay niya na nakahandusay na sa kalsada. Hindi ko na rin napansin na umiiyak ako noon, Mama Mia. Umiiyak ako noon hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong hindi pa nagtatapos sa ganito ang lahat. Alam kong kami na ang susunod. Mama Mia, pag uwi ko sa kondo nung gabing yon ay nakita ko si April. Nakahiga, umiiyak. Hawak-hawak niya noon ang kanyang tiyan. Nagluluto pala siya ng sopas. Wala siyang kaide-ideya kung sino ang namatay. Pero naramdaman niya na parang may mali. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Siguro, Mama Mia, matagal na nga siguro kaming magkakilala ni April dahil nakita niya sa aking pagmumukha na meron akong malaking pinagdadaanan. Renz,
Ayoko ng ganitong buhay. Paano na yung magiging anak nating dalawa? Hindi ako sumagot. Niyakap ko lang siya sa pagkakataong yon. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, umiyak ako. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa galit, kundi dahil naramdaman ko sa unang pagkakataon, Mama Mia, na wala ngang direksyon ng buhay ko, na wala ngang pag-asa ang buhay ko. Paano kung magiging ganito ang anak ko? Takot ako noon na mawalan, takot ako noon na mamatay. Takot ako na hindi ko mahawakan ng sanggol na isisilang ni April balang araw. Oo, Mama Mia, yun po ang mga takot ko nung mga panahon na yon na pilit ko pong nilalabanan. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako takot, na kaya ko to. Kaya ko to. Magtatagumpay ako. Papatayin ko silang lahat para ako na lang ang matira. Pero hindi ganun kadali ang lahat. Sa mundo naming mga gangster, kapag gusto mong kumalas, kailangan mo munang mamatay. Walang atrasan kasi ito, Mama Mia. Walang takasan. Kapag pumasok ka, wala nang labasan, kundi kamatayan. Mama Mia, ako nga ang tinaguriang dos sa kalye. Sa mundong ginagalawan ko, ang tanong ay laging pareho. Paano ka lalabas sa impyerno kung ang pinto ay ginawa mo ng bahay? Matapos ngang mamatay ni Lemuel ay naging tahimik ako. Hindi ako tumigil sa galaw pero nagbago ang pakiramdam ko. Wala na yung thrill, wala na yung yabang. Parang robot na lang ako noon na sumusunod sa bawat utos sa akin ni Big Boy. Ang kinakasama kong si April buntis na. Unti-unting bumibilog ang kanyang tiyan sa bawat pagdaan ng araw. Araw-araw siyang nagluluto sa bahay, nagpapaka housewife, Mama Mia, nagpapaka mabuting may bahay, nag-aayos. Parang gusto niyang maging gawing normal ang aming buhay dalawa. Pero papaano ba ako magiging normal, Mama Mia? Paano ba kami magkakaroon ng normal na buhay? Gayong ang pangalan ko ay nakakabit na sa paggawa ng hindi mabuti. Aaminin ko na simula nung mawala si Lemuel ay unti-unti na rin akong nawalan ng tapang. Unti-unti na rin akong nawalan ng dahilan. Isa na lang ako noong bilanggong malaya sa buhay na pinasukan ko. Nagsimula ang pagbabago ko nung makita kong naglalakad si April sa kusina. Bitbit ang maliit na palanggana ng mga labahin namin. Dahan-dahan siyang kumikilos. Hawak noon ang lumalaki na niyang tiyan habang pinagmamasdan niya ako. Nagkatitigan kaming dalawa. Tsaka siya biglang nagsalita. Renz, wala na akong hinihingi. Pero kung kaya mong subukan, para sa amin ng anak mo, subukan mong magbago. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Pero ramdam ko na parang dasal yung binibigkas niya, Mama Mia. Dasal na parang sinisigaw pero walang tunog. Ramdam ko noon na pilit niyang pinapakalma pa rin ang sarili niya sa mga bagay-bagay na pinaggagawa ko. Doon ko unang napaisip. Kung kaya kong mamatay para sa gang ko, kaya ko ring mabuhay para sa anak ko. Inisip ko noon na kawawa naman ang anak ko kung dadanasin niya ang mga bagay na naranasan ko. Kawawa naman ang anak ko kung magiging miyembro din siya ng gang. Paano kung magiging babae siya? Magiging parausan lang ba siya ng mga lalaking katulad ko? Hindi ako papayag. Hindi pwedeng maging ganun ang buhay ng aking anak. Kahit na natatakot ako noon, Mama Mia,
Kahit na hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya, ay lumapit pa rin ako kay Big Boy Lito. Dala ang balak kong magpapahinga muna. Boss, sandali lang. Sandaling pahinga lang. Gusto ko lang munang mag-focus sa anak ko. Kita kong parang pinipigilan noon ni Big Boy ang mag-react ng masama sa mga sinabi ko. Huminga siya ng malalim. Umupo siya sa selyang gawa sa bakal. Humihit-hit ng kanyang yosi at ngumiti ng payapa. Pero alam ko noon, Mama Mia, alam ko na ang ngiting yon, kahit payapa, ay napakamapanganib. Alam kong may pumatay na sa akin sa likod ng mga mata niya. Dos, nung una ka palang pumasok sa trabahong ito, alam mo na ang batas, 'di ba? Walang bakasyon sa trabahong to, Dos. Isa ka sa mga haligi ng galaw natin. Kung aalis ka, sinong papalit sa'yo? Tahimik lang ako noon habang pinakikinggan ko siya. Alam ko naman na nung una pa lang bago ako lumapit sa kanya, Mama Mia. Alam kong magiging ganon ang sagot niya. Pero umaasa pa rin ako na bilang isang ama ay maiintindihan niya rin ako. Hindi ko alam kung papatayin niya ako doon din mismo sa mga panahon na yon. Pero alam kong hindi ako lalabas ng buo. Kinabukasan, habang pauwi ako, Mama Mia, ay may sumalubong sa akin sa may underpass. Mula nung nagpaalam ako kay Boss Lito at hindi niya ako payagan, ay naging magpagmatsyag na ang galaw ko. Doble akong mapagmatsyag kesa sa noon na hindi pa ako kumakalas sa grupo. At kinabukasan nga, Mama Mia, may nakasalubong akong 3 lalaki. Hindi sila naka-uniforme pero alam kong mga tauhan yun ni Big Boy. Bakit ka umalis, ha? Akala mo may exit ka dito sa buhay natin? Pagkatapos noon ay pinagtulungan na nila ako. Sinubukan ko pong lumaban pero hindi ako handa noon, Mama Mia. Isang sapak sa aking tagiliran, isang sipa sa aking tadyang. Huling naalala ko, duguan akong gumagapang pauwi habang may dumadaan na jeep na walang pakialam. Mama Mia, si April ang sumalubong sa akin pagdating ko sa kondo. Niyakap niya ako kahit duguan. Nilinisan niya ang mga sugat ko gamit ang tubig at asin. Wala siyang kahit na anong tanong. Pero ramdam kong alam niya, Mama Mia. Ramdam kong alam niya ang mga nangyayari. Habang pangiwi-ngiwi ako noon dahil sa hapdi ng paglilinis niya ng aking mga sugat, ay nasabi kong, ayoko na. Suko na ako. Tahimik siya, pero sa mga mata niya may bahid ng tiwala. Tulad ng ilaw sa dulo ng isang sobrang habang napakadilim na tunnel. Nandun ang tiwala niya sa akin. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa buhay ko, Mama Mia, kung bakit ako pinagtitiwalaan ni April ng ganito. Pagkatapos noon ay sinubukan ko pong lumayo. Lumayo kay Big Boy, lumayo sa dati kong buhay. Lumipat kami ni April sa Bulacan, sa isang lumang apartment na binabayaran ko gamit ang konting naipon ko mula sa hindi ko marangal na trabaho. Nagtrabaho din ako noon bilang helper sa palengke, kargador at kung ano-ano pa. Araw-araw akong nagbubuhat ng mga karne, isda at kung minsan pa nga mga basura, Mama Mia. Wala na akong pinipiling trabaho noon. Wala na akong pakialam noon, Mama Mia, kung kahit ano pa man ang uri ng trabahong papasukin ko. Ang importante sa akin ay maging maayos ang buhay ko
Ang importante sa akin, Mama Mia, ay makaranas naman ako ng isang buhay na hindi puno ng pangamba. Basta't makauwi lang ako kina April at sa anak naming si Aiden. Lalaki ang anak ko, Mama Mia. Halatang magiging matangkad siya paglaki niya. At ang mga mata niya, namana niya mula sa akin. Si Aiden po ang napakalakas na liwanag ng madilim kong kwento. Siya ang dahilan kung bakit kaya kong tumahimik kahit ang loob ko ay nag-aalab pa rin sa galit. Kaya kong ngumiti dahil sa kanya kahit alam kong hinahanap-hanap pa rin ng aking bulsa ang aking nakaraan. Pero hindi natatapos sa simpleng paglayo ang pagtalikod. Dahil ang kalye, Mama Mia, ay hindi basta nagpapakawala ng kaniyang mga bihag. Isang gabi, may kumatok sa pintuan namin. 3 lalaking nakaputing polo, formal. May isang papel siyang iniabot. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay marunong naman po akong bumasa. Warrant of arrest. Renzo, alias Dos, kinasuhan ng illegal possession of firearms at homicide. Hindi ako nagmatigas nung mabasa ko yon. Hinawakan ko lang ang kamay ni April, hinalikan ng noo ng anak kong si Aiden at sumama ako ng matiwasay sa mga taong yon. Habang nasa loob ako ng mobile, Mama Mia, ay dumungaw ako sa bintana. Tahimik ang gabi. Parang hindi na ako parte ng mundo ng kadiliman. Mama Mia, nung nililitis po ang kaso ko, ay hindi na po ako nagmatigas pa. Hindi ako nag-deny. Guilty ang sinabi ko dun sa korte. Kaya naman, napaikli po ang sentensya ko. 6 na taon ako sa kulungan. 6 na taon kong pinagbayaran ang mga kasalanang matagal ko nang iniwan. Wala akong biniling lakas. Wala akong kabig na pabor. Pinili kong manahimik, magtiis at magdasal. Mama Mia, sa kulungan, dun po ako natutong tumawag ulit sa kanya. Sa kulungan, dun po ako natuto na tawagin ang pangalan ng Diyos. Para sa araw na pwede ko nang muling mahawakan ang kamay ng anak ko, ay magiging proud ako. Dahil, Mama Mia, dahil napagtagumpayan ko ang buhay na yon. Dahil napagbayaran ko ang mga kasalanan ko. Pagkalaya ko, nasa labas sina April at Aiden. May dalang pagkain. May dalang mga maiinit na yakap para sa akin. Hindi na ako si Dos. Hindi na ako yung gangster. Hindi na rin ako yung dating hari ng kalsada. Ako na lang si Renzo. Isang ama, isang dating kriminal, isang taong sinusubukang bumawi sa buhay. Mama Mia, kung may natutunan ako noon sa buhay gangster ko, ito yon. Mas madaling bumaril kaysa sa humingi ng tawad. Mas madali ang mamatay kaysa sa magbago. Pero kung mahal mo talaga ang dahilan mo, kaya mong kalabanin kahit ang sarili mo pong anino. Lumipas pa ang mga araw. Akala ko pagkalaya ko doon na matatapos ang lahat. Na mapuputol na ang tanikala ng aking nakaraan, pero hindi pala ganun kadali, Mama Mia. Lumipas pa ang ilang taon. Kahit ilang taon na pala akong nakalaya, kasama ko pa rin ang multo ng dati kong buhay. Minsan habang natutulog ako ay nagigising akong pawis na pawis. Nasa panaginip ko sina Limuel, Boy Biglito at yung mga taong pinatumba ko. Parang laging may nakatitig sa akin. Yung tipong kapag dumidilat ako, may mga boses na bumubulong. Hindi ka pabayad sa mga utang mo, Dos. Napakaikli lang ng 6 na taon. Napapahawak ako sa dibdib ko.
Akala ko heart attack na yun pero hindi. Alam ko kung ano yun eh. Konsensya ko yun. Si Aiden, Mama Mia, ay lumaki na. Grade 4 na. Matangkad, tahimik, parang ako noon. Pero si Aiden ay may mga ngiti sa kanyang mga labi. Hindi tulad ko dati na may galit lang sa aking mga mata. Isang araw, tinawag kami ng guidance counselor. Sabi niya, may sinulat daw si Aiden sa journal niya. Sana hindi mamatay si Daddy sa baril. Tumawa ako, pilit ang tawang yon. Pero sa loob ko parang may humampas. Mula mismo sa bibig ng anak ko, narinig ko ang kwento ng takot niya na baka balikan ako ng aking mga nakaraan. Kaya Mama Mia, nagdesisyon ako na tuluyan ng putulin ang mga natitira ko pang ugnayan. Pumunta ako sa simbahan. Lumapit ako sa pari na dating sinungitan ko noon habang nagmamaneho ako ng kotse galing sa club nung mga panahon na nasa mundo pa ako ng kadiliman. Lumuhod ako at umiiyak. Sabi ko, Padre, wala na akong alam gawin kundi manakit. Pero gusto kong matutong magmahal nang hindi nasasaktan ng mga taong mahal ko. Tahimik lamang ang pari noon, Mama Mia, tapos tumango lang siya. Binigyan niya ako ng rosaryo. Simpleng tali lang na may krus pero pakiramdam ko may bigat ng lahat ng kasalanan ko na nandoon. Kumuha ako ng trabaho sa construction. Mainit, mabigat, paulit-ulit, nakakapagod. Pero may araw na natutuyo ang pawis ko sa init, sabay ngiti ni April pag uwi ko. Sabay yakap din ng anak kong si Aiden. Yun ang bonus ko sa hirap ng trabahong yun. Pero kahit na nagbago na ang mga galaw ko, Mama Mia, may mga galaw pa rin ang mga aninong iniwanan ko. Isang hapon habang pauwi ako, may sumunod sa akin. 3 lalaking puro naka-hoodie. Hindi ko na sila kilala. Pero ramdam kong alam nila kung sino ako o kung sino ako noon. Dos, ikaw ba yan? Buhay ka pa pala. Pwede kang pagkakitaan, pre. Lumapit sila at hinila ako pero hindi ako lumaban. Sabi ko lang, wala na yung taong hinahanap nyo. Matagal na siyang patay. Isa sa kanila ay binunot ang kanyang kutsilyo. Pero may matandang babae sa gilid ng kalsada na sumigaw. Kaya napatakbo silang 3 at iniwanan nila akong hingal. Mama Mia, sa loob ng kwarto ko, humarap ako sa salamin. Tinanggal ko ang t-shirt ko, tinignan ko ang mga peklat sa dibdib at likod ko. Isang maputlang rosaryo ang suot ko. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa sarili ko, ikaw si Renzo. Hindi na ikaw ang multo ng nakaraan mo. Isa kang buhay na patunay na may ikalawang pagkakataon sa buhay. Ilang buwan nang lumipas, sumapit ang birthday ni Aiden. Mama Mia, humihip siya noon ng kanyang cake sabay sigaw. Wish ko po sana forever na tayong magkakasama. Tumayo si April sa tabi ko at niyakap ako sa braso. Nagkangitian kaming dalawa. Pero sa loob-loob ko, hindi lang kami magkakasama ngayon. Magkaisa na kami. Buo na, hindi kailanman magiging 2. Mama Mia, at kung may mga multo pa mang sumusunod sa akin, hindi na po ako tumatakbo palayo sa mga multong yon. Dahil ngayon, ako na ang multo na hindi nila kayang takutin. Dahil alam ko na kahit ano pa mang mangyari ay hindi ako pababayaan ng Panginoon. Natatakot pa rin ako sa bawat araw ng buhay ko. Hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa pamilyang binuo ko. Pero nagtitiwala ako sa Diyos, Mama Mia. Binago niya ako, kaya alam kong walang imposible sa Kanya. Alam kong siya ang nagpadala ng matandang babae nung araw na tutuluyan na ako ng 3 lalaking yon. Alam kong lagi siyang nandyan at binabantayan ako. Kaya ako rin mismo ay binabantayan ng sarili kong wag nang makagawa ng mga bagay alam kong hindi niya ikakatuwa.
Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong naging kuwento ng aking buhay. Alam ko pong mala pelikula ang buhay na 'to, pero marami ang katulad ko, Mama Mia. Marami ang dumanas ng mga naranasan ko. Ang hangad ko lang, katulad ko, makakita rin sila sa liwanag sa dulo ng napakadilim nilang buhay. Hanggang dito na lang ulit. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Renzo. Oo nga parang batang Quiapo. Tingnan mo si Tanggol ngayon, parang nagbabago, gusto nang gumawa ng tama. Ayaw nang magbenta ng kung ano-ano, 'di ba? Anyways, maraming salamat, Renzo, sa iyong napakagandang kwento ng buhay. Napakarami man ng paghihirap na iyong naranasan. Napakarami man ng mga buhay na iyong kinuha. Pinipilit mo pa ring magbago at wala kaming karapatan para ipagkait yun sa'yo. Wala kaming karapatan para sabihin sa iyong wala kang magagawa at habang buhay ka na lang nandyan. Dahil Diyos lang ang makakapagsabi kung ano talaga ang kinabukasan ng isang tao. Diyos lang din talaga ang makakapagsabi kung ano talaga ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya tayong lahat, ipagdasal na lang natin yung mga katulad ni Renzo. Yung mga nawawala sa tamang landas ng buhay, yung mga naghihirap at napipilitang gumawa ng mga masasamang bagay para lamang mag-survive sa mundong ito. Ipagdasal natin silang lahat at ipagdasal din natin syempre ang kapayapaan ng ating bansa at ang ating mga sarili. Sana marami pang mga katulad ni Renzo na mahanap ang liwanag sa dulo ng napakadilim na buhay na kanilang tinatahak. Yun ang ipagdasal natin. At ipagdasal din natin na sana umayos na ang ekonomiya ng bansa dahil ako po'y naniniwala na ang lahat ng problema ay nag-ugat sa isang problemang hindi talaga nagawan-gawan ng solusyon sa kahit sino pa mang tumakbong presidente o mga opisyal ng gobyerno. Ang kahirapan. Kasi kapag mataas ang kahirapan sa isang bansa, dun lumalala ang mga krimen. Doon dumarating ang mga bagay na hindi naman dapat ginagawa para mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig ngayon at syempre special pasasalamat kay Renzo dahil sa pagbibigay niya ng tiwala dito sa ating programa na basahin itong kanyang naging kwento. At syempre alam kong nagustuhan niyo ang kwentong ito. Aminin niyo dahil ako nagustuhan ko ang kwento. I-share niyo itong video na to at syempre paki-like. Kung kayo po ay hindi pa subscriber sa ating channel, please do subscribe to our channel dahil meron po tayong goal na makaabot ng 100,000 subscribers by the end of this year. Pagkatapos nyo pong isubscribe, please do click the notification bell para kayo ay updated lagi kapag meron tayong bagong labas na mga kwento dito. At syempre, kung meron kayong kakilala na magugustuhan ng mga ganitong klase ng content, please do share this video sa kanila at hikayatin nyo na rin sila na mag-like at mag-follow sa atin. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa laging nanonood, sa mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you very much. I love you all so much. At syempre bilang pasasalamat, magbabasa tayo ng iilan sa inyong mga pa-shoutout. Hi ako kay Gemaline Katambis, kay Manilyn Kumawas, maraming salamat. Follower daw natin siya since 2022. Maraming thank you at mag-ingat ka rin always. Marvy Montesilio, maraming salamat. Christina Season, Genesi 2823. Tama po ba ang pagbabasa ko ng pangalan mo, Genesi? Menchi Pangilinan all the way from Japan, maraming salamat. Hello rin ako kay Angelina Kapungkol, Gail Easy, Alcura Ukit, maraming salamat. Palataw Jessa from Oman, Muscat. Hi din ako kay Emma Cardenas, kay Mary Grace Gumban, hello sa'yo. Hi din kay Juliet Cano all the way from Baraupol. Ang lapit-lapit lang natin sa isa't isa, girl. Hi din ako kay Judy Lupio. Hello po, maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Ann Crisostomo. Hello rin kay Simply Jean, kay Luna Lollipop.
Ang tagal ko nang hindi nabasa ang pangalan mo, Luna, Hi din ako kay Maureen Tugab, Frix Magno, Melly Flores, maraming salamat. Alcare Carrasco, maraming salamat sa pakikinig mo. Jaime Bicumong from Tayabas City, maraming thank you. Jenaline Giron, hello po from Oman. Sally Buma, hi din kay Rose Eunice, Janice Linan, maraming thank you sa'yo. Raisa, Suzette Cruz Supan, maraming salamat kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, maraming thank you. Leonor de la Cruz, Cassie Tot, maraming salamat. Rosetta Benavides, hello. Hello din kay Ramona Gonzalez, LV Lapot at Marie Amulat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong one and only Mama Mia, hanggang sa susunod po nating kwento. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ingat po kayo and see you soon. Babush!